Mga mahal na kapatid, salamat po sa Diyos. Ibiniyaya niya sa atin ang pagkakataong ito upang tayo ay muling matipon, magpuri, sumamba sa Diyos at tanggapin ang kanyang mga aral. Dumarating po ang pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nahihirapan o di kaya ay hindi natin ganap na natutupad ang pangako natin sa Diyos na tayo ay laging mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi natin ganap na natutupad ang lubos na pagbabagong buhay. Mga kapatid, napakahalaga na sa puntong ito, sa panahong ito ng ating paglilingkod, hanggang sa marating na natin ang hangganan ng paglalakbay na ito, ay mataglay natin ang isang pamumuhay o uri ng buhay na magdadala sa atin sa kaligtasan. Huwag nating taglayin ang uri ng pamumuhay na maghahatid sa atin sa kapahamakan pagdating ng araw ng paghatol. Bakit po? Sa anong uri po ba ng pamumuhay daratnan ng Panginoong Kristo yung mga mapapahamak sa araw po ng paghatol? Pakinggan natin sa Lucas 21:34 hanggang 35. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito na dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Sa anong uri po ng pamumuhay daratnan ng Panginoong Kristo ang mga taong mapapahamak sa araw ng paghuhukom? Batay sa ating binasa, sila'y lugmok sa kalasingan, kalayawan, at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Tatandaan natin yan, mga kapatid. Sa kabila po ng katotohanan yan, sa katotohanang nakasulat sa Biblia, meron pong mga taong hindi kumbinsido sa mga salitang ito. Hindi naniniwala sa babala na ito sapagkat marahil ay hindi sila naniniwala sa araw ng paghuhukom. Ikalawa, kung naniniwala man sila ay iniisip nila na hindi pa darating ang wakas. Mga kapatid, ano ang katunayan na malapit na ang paghuhukom? At kung malapit na nga ito, makikita natin, mararatnan ng Panginoon, lugmok ang tao sa kasakiman, katakawan, at pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Babasahin natin ang ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 4 sa salin na Filipino Standard Version. Pakinggan natin. Unawain mo ito, magkakaroon ng mga panahon ng kapigatian sa mga huling araw. Ito yan, itong panahong ito. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagmalabis, suwail sa mga magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri,
walang pagpipigil sa sarili, gagawin kung ano ang gusto, mababangis, namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging taksil, pabaya, mapusok, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Itong mga talatang ito, mga kapatid, na pahayag ng mga apostol ay lalong nagpapatotoo, nagpapatibay sa sinabi ng ating Panginoong Kristo kanina na ang mga tao pagdating ng Panginoong Kristo lugmok sa mga bagay na ito. Gusto lang nating ipapansin sa mga sumasamba ngayon itong mga salitang ito. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, mapagmalabis, suwail sa mga magulang. Ano pa? Taksil. Kanino? Sa Diyos at sa kanyang mga salita. Mga kapatid, bakit po naging ganyan ang uri ng pamumuhay ng mga tao ng sanlibutan maging ng mga taong kabilang sa tunay na iglesia o sa tunay na reliyon? Ano po ang nangyari sa pagiging relihiyoso at ng sinasabi ng iba na makadiyos na pamumuhay? Itutuloy ko po ang pagbasa sa talatang 5. Ang binasa natin kanina, 1 hanggang 4, ituloy natin sa 5, pero dito sa dating salin na. Namayan nyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ano po ang nangyari sa pagre-relihiyon o sa pagiging relihiyoso o makadiyos ng mga tao? Ang sabi po ni Apostol Pablo, may anyo ng kabanalan, datapot tinanggihan ng kapangyarihan nito. Sa makatuwid, ang pagiging relihiyoso, pagiging makadiyos ng tao ay anyo na lamang. Ibig sabihin, a form na lamang, forma na lang, arte na lang, sinasalita na lang. At ang masakit at malungkot na katotohanan, ang sabi sa talata, anyo ng kabanalan na lang, tinanggihan ng kapangyarihan nito. Sa ibang salin ay nakasulat ang ganito, sila'y magkukunwaring makadiyos. Ngunit tinanggihan naman ang kapangyarihan nito. Alin po ba ang kapangyarihan na tinanggihan ng mga taong umaarting makadiyos, nagsasalitang makadiyos? Iniaarte na lamang ang kabanalan. Pakinggan natin sa Roma 1:16. Dinggin po natin. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Alin po yung kapangyarihan ng Diyos na tinanggihan ng mga nagre-relihiyon pero umaarte na lang, sinasabi na lang? Yung mga nagsasabing makadiyos pero arte na lang, salita na lang, pakitang tao na lang. Tinanggihan nila ang salita ng Diyos.
Napakasaklap naman yan. Tinanggihan nila ang salita ng Diyos na makapagliligtas sa kanila. Sipin mo kung ano yung mahalaga sa kaligtasan. Yon ang tinatanggihan. Yun ang pinagdududahan. Yun ang pinag-aalinlanganan. Pero, maka-Diyos daw siya. Gumagawa daw siya ng kabanalan. Sumasamba raw siya. Pero tumatanggi sa salita ng Diyos. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Sana po tayo na nagkakasama-sama sa mga pagsambang ito, sa ating mga pagtitipon, ay wala man sanang nahuhulog sa pagpapakitang tao. Walang nahuhulog doon sa sinabi ng apostol na si Pablo na anyo na lang ang paggawa ng kabanalan at pagsamba niya sa Diyos. Kumbaga dun sa kolokyal na pananalita, masabi lang na naglilingkod pa rin siya. Sumasamba pa rin siya. Pero ang totoo, ayaw niya sa Ebanghelyo. Ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid, para wag tayong matulad sa gayong mga tao? At nais ko pong bigyang din sa inyo na hindi lang mga tao ng sanlibutan ito. Binanggit ko kanina, maging sa mga taong kabilang sa tunay na reliyon o tunay na iglesia. Pakinggan po natin. Babasahin natin muli yung 21 sa 34 hanggang 36 ng Lucas. Mag-ingat kayo. Naunahan ko lang eh. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawang at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Dumating na bigla sa inyo sa araw na yon. Sapagkat gayon darating sa kanila sa lahat ng nangananahan sa ibabaw ng lupa. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Anong dapat natin gawin, mga kapatid, para huwag tayong matulan sa mga taong arte na lang ang kabanalan at pagkilala sa Diyos? Masabi lang na naglilingkod at sumasamba pa rin. Ang sabi po ng ating tagapagligtas, mag-ingat kayo. Paano tayo makapag-iingat? Kayo ay mangagpuyat at magsidaing. Pagka nagpupuyat, gising. Gising saan? Sa katotohanan. Alam niya yung araw. Tinanggap niya mula sa sugo, mula sa mga tunay na namahala sa iglesia. Iingatan niya yun. Gising siya doon. At, ang sabi, magsidaing kayo. Panalangin, panata, kahilingan sa Diyos. Bakit? Kailangang makatakas ka diyan. Saan? Sa uri ng masamang pamumuhay. Makatakas tayo sa kapahamakan na igagawad sa mga tao niya. Anong sama, mga kapatid? Pagka tayo, hindi nakatakas sa gayong kalagayan. 24:12 sa isang salin ng Biblia. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya pagka hindi tayo makatatakas, magiging katulad na lang tayo ng maraming mga tao ngayon. Sa halip na ang iniibig ng Diyos ay
ang iniibigay kalayawang, kasamaan. Sa halip na naniniwala, sumasampalataya, sinusunod ang mga aral ng Diyos, hindi na mahalaga sa kanya yan. Magsusumakit na lang siya ukol sa mga bagay o sa buhay na ito. Paano kung dumating na ang paghuhukom? Naroon ka sa ganung kalagayan. Maliwanag po nakasulat. Hindi sila makatatanan. Katumbas, hindi maliligtas. Mga kapatid, bago lang tayo magpatuloy, itong mga aral na ating tinatanggap pagka tayo sumasamba po, ito'y naituro na sa atin. Bakit po pinag-aaralan pa natin? Bakit po walang bago? Aba, anong bago? Sapat na yung tinanggap natin eh. Pagka may bago, ah, ibang ebanghelyo na yan. Hindi na dapat yan. Dito po, ang ihahatid namin sa inyo, kung ano lang yung tinanggap natin. At nasabi na rin namin sa inyo itong nakaraan at palagay ko hindi lang naman akong nagsasabi nito na pagka naghatid kami ng bagong doktrina sa inyo, maghiwa-hiwalay na tayo. Pero hindi po ganun. Ang ihahatid namin sa inyo, ang ihahain namin sa inyo, kung ano yung tinanggap natin, sapat yun. Hindi po dahil sa nasa pagsubok ang iglesia, nabago na ang lahat ng katotohanan. Hindi po. Kaya tayo nasa ganitong kalagayan. Dinadalisay tayo eh. Inihahanda na tayo sa paghuhukom na darating. Pagsubok ito eh. Pagka may pagsubok, mga kapatid, dapat makapasa sa pagsubok. Paano ka papasa sa pagsubok? Ang pagdududa mo'y gayon na lang. Hindi po makabubuti yun. Kaya isunod natin ang katanungang ito. Paano natin maiiwasan na manlamig sa pananampalataya at paglilingkod natin sa Diyos? Sa Santiago 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa Kanya, tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Paano natin maiiwasan na manlamig sa pananampalataya? Magtiis tayo. Paano tayo magtitiis? Manghawa ka sa aral, sa salita ng Diyos. Ano po ang kasunod? Pagka nakapagtiis ka, nakapasa ka, ang sabi po dito, tatanggap ka ng putong ng buhay. Yung mga may pagdududa, hindi siya payapa. Bakit hindi siya payapa? Kung ano-ano iniisip niya. Tingnan ninyo yung panatag na kapatid. Ba't siya panatag? Naninindigan siya. Di ba? Kumbaga nakakita na ba kayo mga kapatid nung kabayo na humihila ng kalesa? Di ba may takip yun sa mata niya? Pirmi siya dun eh. Yun lang. Doon siya nakatingin. Hindi siya naaabala no. Nasa kaliwa, nasa kanan. Hindi, diretso siya. Maayos ang takbo niya. Yung mga nagdududa na isipin nyo ha, nung maayos ang iglesia, tinataguyod niyo yung aral eh. Naninindigan siya dun eh. Nung
yanigin ang pananampalataya niya. Nung yanigin ng Diyos ang puno, nasaan na siya? Minsan nasa kanan siya, minsan nasa kaliwa. Magulo. Magulo buhay niya. Para wag tayong manlamig, magtiis tayo. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos eh. Hindi naman ng Diyos eh, diyan ka na, bahala ka na. Hindi. Magtitiis ka, ito gawin mo. Tinuruan tayo eh. Kaya pagka narinig natin yung salita ng Diyos, mga kapatid, anong dapat na maging katangian natin? 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at mananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Pagka tinanggap natin yung salita, anong dapat na maging katangian natin? Ang sabi, tagapakinig na hindi lumilimot. Papasok dito, lalabas doon. Hindi. Papasok dito, sa puso mananatili, gagawin yun, sasampalataya na. Anong buti nun? Ang sabi dito, pagpapalain ang taong ito. Pero yung sa nagdududa, ha? Oh, hindi. Hindi totoo yan. Hindi pagpapalain yun. Alam nyo, yung mga ganyang kaisipan, halatang halata kung kanino galing yan eh. Hmm. Kanino galing yan, mga kapatid, yung ganyang kaisipan? Galing yan dun sa ahas eh, na tumukso kay Eva. Swerte nung mga unang tao, direkta, ang Diyos ang nagsasalita sa kanila. Ang Diyos ang kumakausap sa kanila. Sipin nyo yun. Unless na hindi ka naniniwala doon. Pero tayo naniniwala doon. Anong sabi ng Diyos? Makakain nyo yan, yung mga bunga ng punong kahoy na nariyan sa halamanan. Makakain nyo yan, pagkain nyo yan. Pero yung bunga ng punong kahoy doon sa gitna, huwag kayong kakain nun. Mamatay kayo. Eto na ngayon si Ahas. Anong sabi ng Ahas? Sinabi ba ng Diyos na mamamatay kayo pag kinain nyo yan? Sabi ni Eva, alam naman ni Eva eh. Oo. Anong sabi ng ahas? Hindi totoo. Ganyan yung mga nagdududa eh. Yung mga hindi talaga sumasampalataya. Kaya nga, hindi naman tayo nagsasabi dito na, oh, ang galing-galing natin, nakapanatili tayo. Hindi. Hindi natin gawa yan, mga kapatid. Ang Diyos ang may kalooban niya. Lalo na nung nakita ng Diyos na itong lingkod kong ito nasa pagsubok eh. Itiniwalag, hindi na nakakatupad ng kanyang tungkulin. Pero narito, sinasamba ako. Iginagalang ang aking mga kalooban. Anong binigay ng Diyos sa mga lingkod niyang gayo? Ang tibay pa ng pananalig at pananampalataya sa Kanya. At kayo mismo, mga kapatid, ang makapagsasabi nang subukin kayo at naging tapat kayo. Pinabayaan ba kayo ng Diyos? Sinabi niya kasi dito eh, pagpapalain ang taong ito. Bakit marapat lang, mga kapatid? Namangawak tayo sa aral, lalo na ngayon. Isa na lang ang iniintay natin eh. Isa na lang. Yung araw ng paghuhukom. Pakinggan nyo. Bakit marapat lang? Saba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya, nakaunting panahon na lamang meron siya
Mabuti pa ang dyablo. Ika nga. Bakit? Alam niya, konti na lang ang panahon. Eh, yung ibang mga tao, denied pa ang dyablo. Malayo pa yan. Gusto pa niyang agawin yung trono ng dyablo. Hindi, oh. Malapit na. Alam ng dyablo yan. Kaunti na lang panahon meron siya. Kaya nga, masasabi natin, busy siya eh. Busy siya saan? Sa paghanap ng maluloko niya. At ang malungkot, mga kapatid, meron ng mga naloko. May mga nadaya na. Para wag tayong madaya, anong dapat nating taglayin? Anong dapat nating ipanglaban sa dyablo? Dinggin natin. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leong umuungal, gumagala na humahanap ng masisila niya na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanlibutan. Para huwag tayong madaya ng dyablo, gaya ni Eva at yung ibang mga tao ngayon na wala nang pag-ibig sa Diyos, wala nang galang sa salita ng Diyos. Ang sabi, labanan ninyo siyang matatag ng inyong pananampalataya. Paano ka lalaban kung hindi ka na sumasampalataya? Wala ka ng pananampalataya. Pagka nagduda ka na sa mga salita ng Diyos, wala na yung pananampalataya sa iyo. Pagka wala na yung pananampalataya sa atin, isa lang ibig sabihin nun, nadaya na tayo. Huwag, mga kapatid, huwag po. Tatlo ang Diyos, hindi, isa lang, nasa Biblia. Ang Diyos ay si Kristo, hindi. Ang Diyos ay ang Ama na nasa langit. Si Kristo, anak. Maliligtas ang gumagawa ng masama. Hindi. Ikalawang Korinto 5:19 hanggang 21. Ang gumagawa ng masama, hindi papasok sa kaharian ng langit. Labanan ng pananampalataya. Eh, ikaw lang nagsabi no, brother, na labanan ng pananampalataya. Hindi po. Binasa ko nga yung pahayag ni Apostol Pedro eh. Ano pa ang katunayan? Na pananampalataya ang dapat na ipanlaban. Ito po ang payo pa ng mga apostol, Efeso 6:13 hanggang 17. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang bigkis ng katotohanan na may sakbat na mabuti ng katwiran. Ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ibanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masasama. Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Sa mga nakaraan nating mga pag-aaral, itong mga talatang ito'y tumutukoy doon sa tinatawag na buong kagayakan na mula sa Diyos. Sa Ingles, sa talatang mga ito, wear the whole armor of God. Meron kang pananggalang. May proteksyon ka sa katawan mo, yung panyapak mo, salita ng Diyos,
Tumataludtod ka sa kanyang aral. At yung katotohanan, yun ang gagamitin mo. Ipapatay mo sa lahat ng nagniningas na suligi ng pakana ng Diablo. Paano kung wala na sa'yo yun? Anong panlaban mo? Pagka nanatili tayo sa ganyang kalagayan, hindi tayo tatanggap ng kaligtasan. Kailan, higit sa lahat, mga kapatid, na dapat itakwil ang lahat ng kasamaan, mamuhay tayo ng matuwid, ayon sa kalooban ng Diyos, alisin ang pag-aalinlangan. Kailan? Sa makalawa ba? O sa isang buwan na lang. Hintayin na to. Nangyayari sa iglesia. Tapusin na muna to. 13:12 hanggang 14. Dito po sa aklat ng Roma. Pakinggan nyo. Ang gabi, totoong malalim, at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mainhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan, huwag sa paglalasing, huwag sa kahalayan, at huwag sa pagkakaalik at pagkakainggita. Kundi, isakbat ninyo ang Panginoong Kristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Kailan dapat na itakwil ang lahat ng kasamaan, lahat ng pag-aalinlangan, pagdududa, mamuhay tayo ng matuwid at may kabanalan sapagkat ang buhay ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi, ang gabi totoong malalim at ang araw ay malapit na. Ngayon, mga kapatid, ngayon ang tamang panahon sa paninindigan sa matuwid na pamumuhay. Malapit na matapos ang pagsubok. Malapit na matapos ang pagdadalisay. Kailangan tayong makapasa. Mga kapatid, ang maipapayo namin, pagka nagpapanata kayo, hilingin nyo sa Diyos, ibiyaya ang linaw ng kaisipan, basbasan ng puso, ang ating isip, bigyan tayo ng puso na sumasampalataya. Sapagkat pagka hindi na tayo sumasampalataya, wala nang kabuluhan ang gagawin pa nating mga paglilingkod. Sa paningin ng Diyos, anyo na lang yan. Kaya mula sa mga magulang at hanggang sana sa mga anak, ang hangarin natin ay matapos natin ang paglalakbay na ito, karapat-dapat sa kaligtasan. Tumayo kayo mga kapatid at mananalangin tayo. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Malinaw naming tinanggap ang iyong mga katotohanan. Muli naming naramdaman ang iyong pag-ibig, pagmamalasakit mo sa amin. Ang nais mo, makarating kami sa hangganan ng paglilingkod na ito na karapat-dapat maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan.
Huwag namin sayangin ang pagkakataong ibiniyaya mo sa amin, Ama. Inihiling namin sa iyo. Bantayan mo ang aming puso, ang aming kaisipan. Ibiyaya mong matibay na pananampalataya sa iyo at sa iyong mga kalooban. Ama, tulungan mo kami na maingatan namin ang iyong mga aral hanggang sa wakas na ng aming buhay o wakas man ng mundong ito. Sapagkat sumasampalataya kami, hindi ito ang aming bayan. Naghanda ka po ng dako na aming kalalagyan. Subalit ang makapananahan doon, ang dalisay, ang pananampalataya, ang nakarating sa kasakdalan ng pag-asa at ng pananampalataya. Tulungan mo kami, Ama, makarating kami sa kasakdalan. Palagpasan namin ang pagsubok na ito na dumating sa aming buhay. Hindi ang kahulugan nito'y pinabayaan mo na kami. Ang kahulugan nito, patunayan namin sa iyo na kailanman hindi kami tatalikod sa iyo at sa iyong mga katotohanan. Kung nasumpungan mo kami sa pagkukulang at pagkakasala, huwag mong patayin ang ilaw sa amin, Ama. Huwag mong bawiin ang iyong banal na Espiritu. Makapanatili kami sa matuwid na landas na maghahatid sa amin patungo sa kaligtasan. Ama, sa malaot madali, darating ang wakas, darating ang paghuhukom. Alalahanin mo ang aming sambahayan. Alalahanin mo kaming magkakapatid, karapat dapat na magtamo ng buhay na walang hanggan. Alam namin, Ama, hindi mawawaling kamuluhan ang ginawang pagpapagal at sakripisyo ng marami sa amin. Ito po ang alalahanin mo sa amin sa panahong tatayo na kami sa iyong banal na harapan upang hatulan mo kami sa aming mga ginawa. Ang maalaala mo ang naging katapatan namin sa pagdadala ng aming tungkulin at sa aming pagkaiglesia ni Kristo. Aman Diyos, bago dumating ang wakas, turuan mo kaming laging mamuhay ng matuwid at naaayon sa iyong kalooban. Gamitin mo ang aming mga pagsamba. Magabayan kaming lahat na sumasamba ngayon na manatili sa kalinisan, sa kabanalan ng pamumuhay. Ama Diyos, sumasampalataya kami. Iginawad mo sa amin ang iyong basbas at ang iyong masaganang pagpapala at ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.